Ayan mga karokas, nandito na tayo sa phase 4. Yun na. Ayan, good morning and good morning sa ating mga client owner. Ayan, ang ganda ng weather. Okay, bati tayo, bati. Attendance. Kuya Jun, good morning, Kuya Jun. Ayan, good morning, good morning. Ayan, Kuya Jun, ang assignment natin ngayon. Bali, papakita natin yung magsasample ako. Magsasample ka ng design. Okay. Mamaya mo konti babalikan. Yes. Yan. So, okay. So, gumagamit na si Kuya Jun ng ating air compressor. Kuya Jun, may mask tayo dyan, ha? Mask. Yung mask. Nandyan. Sige. Okay. So, tingnan natin kung okay na yung design. Kapag nakita na po ni contractor or ng may-ari or ng nagpapagawa, pag okay na yung design, dire-diretso na po yun. So ayan, meron naman kaming sinusundan na guide po rito sa mga trabahong ginagawa po namin. Dito naman tayo sa ating port project. Ayan. Okay, good morning and good morning din sa ating mga client owner dito, no? So ito, bali ang assignment, finishing carpentry at yung mga preparasyon po sa ating pintura. Pag sinabing preparasyon, yan yung mga unang ginagawa, yung mga pagmamasilya, pagliliha, tsaka pagpa-primer. Tapos din yung top coat, kung ano po yung mga napiling design at tsaka color combination ni client owner. Tsaka yung installation ng tiles dito sa toilet and bathroom. Ayan, kompleto na yan. Dahil hindi lang po namin makompleto ng mga nakaraan, dahil hinihintay natin yung shower bulb at tsaka yung shower set nya. Kasi hindi po lahat ng uri ng shower ay magkakapareha na sukat. So, ito, bati tayo, attendance. Good morning, Kuya Dindo. Good morning! Gandang umaga sa inyo lahat dyan! Sino? May nagising ba? May nagising? May nagising, wala yan! Wala. Mahina-hina pa yung kuya. Dito si Jamil, good morning. Good morning, Jamil. Good morning. Yan. Good morning. At saka si Master Jojo, good morning. Oh, good morning! Hawa-hawa na to, ha? Hawa-hawa na. Yabi, good morning, Bi. Ayan. Bali, ito pong shower valve. Bali, multi-point po to. Bali, ito yung kinukuha naming sukat. Ayan. Siyempre, kailangan doon sa linya na ginagawa namin sa waterline, magtugma. Ayan, bali, tatapusin na ni Louie yan. Tapos ito kahapon, inuumpisa na yung mga finishing carpentry. Bali, bukas ba naka-schedule na, Jo? Bukas naka-schedule yung aming granite. So kailangan po kasi tapos muna namin to para isang puntahan at isang gawaan na lang po yung yung nakuha nila client owner na installer at supplier. Yan yung mga preparasyon na ginagawa rin dito sa interior. Si Jamil, skim coat, epoxy A&B, mesh tape, gasa tape o gypsum tape. Yan yung mga nilalagay dyan. Saka yung rivets, yan, plinat ng konti yan para hindi na natin makikita kapag finishing na. Yan. Tapos dito abala si Kuya Dindo sa labas. Yan, pinapakinis. Tapos naka-schedule na rin sa amin yung mga bakal. Ayan lang po muna yung assignment namin dito. So, syempre sa ilang araw na lumilipas, wala naman tayong ibang makikita rito kundi paganda ng paganda, palinis ng palinis, yung mga kalat na babawasan at paluwag ng paluwag. Yan, may mga konting additional pa na isasama si client owner sa aming mga contract. Kagaya ng 2 bed frame sa kwarto, bali gusto nila gawa po sa tubular. Yan. Ayan, dito naman tayo. So mapapansin nyo, minamaximize ko lang muna yung mga kasama natin. Pero dito, biglang dadami sila rito kapag meron ng ibang natatapos doon sa ibang finishing project. So ito, attendance tayo, kompleto sila rito. Silang dalawa lang naman muna. Ayan, si Adonis, good morning. Good morning. Ayan, wall plastering pa rin. At saka si Marvin, good morning. Good morning, boss. Ayan, good morning. Bali mamaya papa-assemble tayo ng rito, door jamb. Ayan, kasi yung pintuan dun sa likod, ililipat lang yun dito. Tsaka yung bintana sa likod, ililipat lang yan dito. Yan o, wall plastering. Pagka sa corner area, naka-layout pa rin to. Pag sinabing layout, kailangan hulog po yung pader.
Yan, kaya ginagamitan pa rin siya ng tansi. Pero dito sa likod, yan, kahit kiskis pahid na lang po to. Hindi naman po kasi natin yan pwedeng pakapalin pa dahil baka sumobra na tayo dun sa property line itong katalikuran niya. Yan, wall plastering. Wall plastering. Halos pag natapos naman to sa harapan, yung wall dito, tsaka sa likod, yan, pwede na po tayong magpa-fabricate ng trusses. Yan, 2x3. Tapos pwede na rin pasukan ng mga magmamasilya yan. Tsaka ito, dami pang papalitadahan. Puro plastering. Sa ganitong stage, pwedeng kahit sila lang naman muna or pwedeng magdagdag pa tayo ng mason para mas mapabilis yung trabaho. Pero sa ngayon, hindi naman nagmamadali talaga si client sa mga pinagagawa niya rito. Yan, bali ano lang tayo, one way yung ating trabaho. Pero kung tutuusin, pwede na tayo magpapwesto rito. Siyempre, yung mga kinukuha lang nating mga kasama, yung mga trusted at saka yung mga subok na. So kahit meron tayong kakilala na pwedeng gumawa niyan, doon pa rin tayo sa mga kasama natin na alam natin na maayos gumawa. Yan. Yan lang naman po yung update mo na rito at saka yung assignment. Puro plastering hanggang sa matapos. Okay, dito na rin tayo. Yan, syempre good morning din nga po pala sa mga client owner natin dito na ongoing project natin na ginagawan. Yan, lalo na rin doon sa ginagawa nila Doris. Yan, good morning. So, mapapansin nyo, biglang luminis, no? Yung harapan, nakita nyo. Biglang luwag. Bali, dito po kasi pinahakot na po natin yung palambak na nandito sa harapan. Yan, tapos yung extra ang ating buhangin. Yan, pa-deliver tayo extra buhangin. Nagpa-deliver din tayo ng extra graba. Itong graba na to, sa napapansin ko, hanggang sa matapos na to, itong bahay, hanggang matapos na po yan. Yan, paikot. Tapos dito, gravel bedding, buhos. Sa taas, maraming graba din ang sa taas din, maraming graba din yung gagamitin dyan. Sa likod. So ito, kompleto na. Bali, update dito, inapat ko na yung poste rito. 1, 2, 3, 4. Pero sa plano, isa lang talaga. So inapat na natin yung poste. Tapos may additional tayong bakal. Ayan yung ating bakal. Tapos sa hollow blocks, ipapagamit ko muna yung mga nandito bago tayo magpa-deliver para ma-check natin. Hollow blocks nilagay na pala nila rito, kaya pala biglang lumuwag dun. Okay, attendance, bati tayo. Kasi nandito si Kuya Boy. Good morning po, Kuya Boy. Morning, boss. Yan, good morning, good morning. Tapos si Chichi. Good morning, Chi. Yan, bali binabawasan na po nila yung mga natambak na lupa rito, no, nag-excavation. Tsaka si Ricky. Good morning, Ricky. Good morning. Yeah, good morning. Okay, ano yung bago rito? Ito, may tubo rito. Isa. Yan, may isang tubo dyan. Bali, sa mga setup naman po kasi ng bahay dito, dikit-dikit. So wala po tayong naka-overlap na gutter or tubo dahil saan naman ba pupunta yan kung hindi dyan lang din sa kapitbahay. Hindi naman pwede yun. Bali, naglagay tayo ng tubo rito dahil magkakaroon ng floor drainage dito. Tapos yung pag umulan sa taas, doon na po pupunta yung tubig. So nakatago siya sa poste para maganda tingnan. Yan. Tapos meron din kami ilalagay rito, dito banda. Ang ginawa na lang namin dito, yan ako, hindi na namin po siya pinakain sa sa poste para hindi naman humina yung poste. Pero dito okay lang kasi magkadikit na building naman na to eh. Kaya wala namang magiging kaso dyan. Tsaka matibay itong mga bakal natin, 16 to. Yan, matataba. So doon lang tayo hindi na nagpasok. Yan, hindi na tayo nagpasok doon. Tapos dito na lang tayo maglalagay. May floor drain din tayo dyan sa taas. Kasi hindi kakayanin nito yung isang floor drain lang. Yan. Para yung pag natapos tong slab, ang klibi niya hindi papunta dun sa kapitbahay. Magagalit yon yung kapitbahay pag ganun yung ginawa natin. Bali dito sa kanya yung isa, tapos pag ganun naman yung sa kabila. Yan, para maganda yung daloy ng tubig. Eto malalim pa, no? Malalim pa. Ayan, pinaplat na po nila Kuya Boy. Yan, may abang na po tayo ng linya ng tubig dyan. Isa.
Tapos sa ano din, sa connectivity, yan, gagawa din po kami ng sariling linya. Yan na. Ano tayo, no? Ano ba gagawin natin? Flooring? Flooring, yan, flooring. Kung saan abang na nito, yung baba ng lababo. Kunin mo lang yung gitna. Gitna nito, Oo. sentro nito. Gitna. Tapos iwasan mo yung poste para hindi tayo dun magsisinsil dito sa may hollow blocks. Basta gigitna Gigitna tayo. Yan tubo Oo. Okay na tayo rito. Siyempre, meron na tayong mga stocks para sa mga PVC or sanitary pipe. Yan, meron na tayo rito. Tapos, bibilihin na lang natin yung pinaka-fittings niya o yung mga dugtungan. Dito ay nakasikaso na nila yung sa flooring. Siyempre, may ano tayo rito. May matting tayo rito. Pwede na dito yung 60x60 na matting or yung 10mm para sa flooring. Tapos sa cast base naman 40x40. Yan, no, kaya na ni Kuya Boy. Tapos tiningnan ko yung lababo ni ma'am. Nag-send siya ng picture sa akin. Medyo mahaba naman yun. Ito kasing poste, nakapagitna po talaga yan. Hindi na po natin yan pwedeng sinsilan. So, adjust kami rito banda sa kaliwa. Para naman doon sa drainage ng ating kitchen sink. Nandito banda, pati yung tubig. Pero dapat mainam doon, nasa gitna. Yan, kasuhin lang natin to. May sinichi. Mukhang marami-raming lupa, ano Kuya Boy? Saan mo kinuha yung flooring dito? Sa doorstep? Ito. Mukhang marami-raming lupa. Yan, sakto lang yan. Tatanggalin daw yan, sabi ni Baby. Oo, tatanggalin mo to. Bali, ito nga pala, narinig nyo kay Kuya Boy. Tinatanggal talaga namin to para isang buhos lang tayo. Mas maganda ho kasi yun. Kukulang din, no? Oo. Kukulang yung panambak natin. Kulang. Hindi, sa edit na lang natin yan. Sige, sairin mo muna. Yung basura, tama muna. Kunahin muna kayo yung mga bato. Oo, yan. Pang-ilalim. Magbabawas pa naman tayo doon sa harap. Sa harap eh. Oh. Mabawasan naman yun eh. Tapos mag-ukay pa ako, aangat yung lupa nito eh. Galing ko lang forma nito. Mababawas na ako doon. Dito ko na itatapos. Yan, ito yung mga kaganapan dito. Ito kasi makukukayan pa to. So, sakto lang din naman. Ayan, no? Meron pa tayong tambak dito. Sakto lang. Ito, lalim. Oh. Hindi makita rito yung sa drainage. Nag-usap na nga pala kami ni ma'am dito kung ano yung gagawin. Pag-usapan na namin. Okay, dito naman tayo. Yan, may mga konting improvement na po dito. Ayan si Kuya Richard. Good morning muna, Kuya. Good morning. Yan, good morning. Ay, nakaharang yung e-bike ko. Tapos dito, ito nga po pala yung napiling tiles ni client owner. Bali, 60x60 na gray. Yan, meron siyang texture design na parang ulap tsaka marble. No? Parang ganun. Marble. Yan, installation dito 60x60 ginamit. Yan, meron tayong mga clean out dito. Ito para sa clean out ng ating floor drainage. Naglagay po kami dito, isa. Tapos meron doon sa catch basin. Tapos meron din dito para sa automatic washing machine. Yan. Tinanggal na po namin yung jalousie rito. Mga window grills, wala na rin. Tapos nakapag-install na ng one bedroom partition. Yung gamit kong mahogany solid door na 70x210. Mga dry walls na 1 port at saka metal studs na heavy duty. Ayan, si Tam Tam. Good morning, Tam. Good morning, sir. Ayan, good morning, good morning. Ayan, syempre, lagi ko sinasabi, makalat pa sa una, pero kapag halos matatapos tayo, ayan, palinis yan. Tsaka si Bilog dito. Good morning, Log. Good morning. Ayan, good morning. Bali, layout dito para sa framing ng ating another PVC panel installation. Kung ano yung kinabit natin dito, ganyan din dyan. So, framing muna sila ng itong metal paring. Yun. Dito, plywood po yung i-cover natin dito. Tapos, ang finish nito, may header siya. Tapos, dalawang pin light. Tapos, wall-fluted panel pababa. So, wala na po siyang rack. Talagang as in wall lang na pwede nating i-bracket yung TV. Yung ganun na siya kasimple. Tapos may header tayo rito dahil kapag wall-fluted panel hindi magandang installan ng ating cornisa.
Yan, para makaikot yung kornisa natin. Makompleto. Yan na. Mga plywood pa natin. Ang matrabaho rito mga karos yung mga finishing carpentry. Medyo madami. May closet tayo rito. Isa. Tapos simpleng TV console. Napaka-simple lang. Tapos meron tayong carpentry rin dito. Yung buong wall po na yan. Yan. Tapos parang kasama na nung closet, itong ating computer table dito. Tapos meron tayong kama, bed box. Tapos may mga drawer siya, may mga pull out. Then hanging cabinet. Yan dyan. Yan, medyo matrabaho. Yan yung mga napagkasunduan natin ni client owner, di ba? Kaya pag natapos to, kakaiba din po ito. Ayan yung assignment dito, more on installation. Oh. More on installation tayo. Tiles, framing. Ayan. Okay, ito lang muna yung assignment natin. Tapos dito nga po pala sa kitchen dito, kitchen counter na gagawin natin. Yung bahaging ilalim ng lababo, tsaka ito, mismong counter, medyo nakaangat po siya. Kaya naka-drop to yung flooring dito. Naka-elevate naman po ng konti. Yun doon sa bandang loob. Nandito na yung paintbrush. 2x3. Yung paintbrush te. Yung una medyo. Ayan na. Papasok na lang sa plastic. Thank you. Up. Okay na. Bumili tayo ng lacquer primer surfacer sa gagamitin ni Kuya Jun. Saka paintbrush. Okay, dito na tayo. Kuya Jun, saan magagamitin tong lacquer primer? Dito sa pinto, boss. Sa pintuan. Ang parahin ko yan. Lacquer primer surfacer. Pwedeng Davis, pwedeng Boysen. Tsaka ito kuya, pinabibili mo akong paintbrush. Okay, nandito tayo ngayon. Bali, i-double check natin yung gagawing top coat ni kuya para doon sa varnish. Yan yung color. Bali, sabi ni sir, color brown. Color brown. Anong hinalo mo dyan kuya? Rosena, Venetian red. Venetian red, Rosena. at saka Tsaka yung black. lamp black. Lamp black. At Puro tsaka- tinting color to. At saka Venetian red. Nabanggit mo na kanina. Venetian red, black. Hansa yellow. Hansa yellow, Rosena. Rosena. Okay. Tsaka white. Yun yung base, yung white. Base. Tapos may paint thinner siya. Paint thinner. Boss, bali bibili mo na lang ako ng 2 ganito pa bukas. Rosena. Kasi pag na ako yung background, Okay. testing natin. Medyo chocolate, medyo matingkad pa to, kuya. Medyo dark pa yan. Eh, no, dark pa. Oh. Try muna natin pag nakawi. Sige. Tapos gagamitan mo na ang bulak. Bulak. Yan ang pangalan mo. Panghawi. Nalalita mo pa? Medyo dark pa ng konti, kuya. Lalit ko pa. Light mo pa ng konti. Pinapa-adjust natin ito. Sa lahat na naging project ko rito, Kuya Joey, first time akong gagawa ng ganito. Na brown ng aspect. First time. Kadalasan mahogany. Sa nakikita ko, kuya, parang okay na yan. Okay. Sa nakikita ko. Try natin, boss. Sige, sige. Okay. Sige.
Ayos to kaya. Ayos na. Ayos na to. Yan. Yan, puro ganito yung kakalabasan na lahat. Lahat yan. Lahat na, ganito na. Yan na. Okay na sa atin to. Sana ma-approve na ni Sir, ano? Oo, aprobado na yan. Adjustment ko. Okay. Bale, ito mga karos, break time muna. Ayan, nandito tayo sa bahay. Meron na tayong onting sasagutin na mga katanungan mula kay Daily Dos. Ayan po yung tanong niya. Pwede bang ihuli ang install ng tiles after ma-finish lahat para hindi na nagagasgasan? Yes, pwede naman po. So, depende nga po sa diskarte. Kanya-kanya naman. Bali, ang standard na ginagawa po talaga sa pagre-renovate, lalo na sa interior, ceiling muna pataas. So, trusses, ano pala muna? Bali, structure muna. Kung may gagawin na pader. Pag may gagawin na pader, tapos sa wall plastering, kapag tapos na, mag-install naman po ng para sa trusses, tapos bubong na. Pagkatapos naman po nun, kung may insulation, kasama na yun doon. Tapos yung ating mga metal framing para sa ceiling. Yan, kung kahoy ang gagamitin or metal paring, wala namang problema ron. Pareha lang naman yon. Tapos kung PVC panel or hardiplex or plywood. Yan ang mga step by step. After nun, doon napapasok yung tiles. Siyempre, may part na rin ng mga electrical doon sa wall, may part na rin sa ceiling. Ngayon, after nun, doon na pumapasok si tiles installation. Ngayon naman, dahil hindi pa nga tapos ang lahat, dahil may overall paint pa, kung may overall paint sa ceiling, sa wall, kinakailangan gumamit ng tuntungan. Yun nga, baka magasgasan. So, sa diskarte, pwede namang mauna lahat yon, yung overall paint. Tapos sumunod yung tiles para talagang as in wala nang gagamitin ng mga tuntungan, walang gagamitin na andamyo para hindi nga naman magasgasan yung tiles. Bali, ayun, conforme pero doon depende sa gagawa. Pero kung ikaw yung nagpapagawa, pwede mong isuggest yung bagay na yun. Pag-usapan nyo na lang yung costing. Ayan. Shoutout naman kay DC Paat. Yan, shoutout po and ingat palagi. God bless. Shoutout din kay Ma'am Miley Nomos. Sabi niya rito, ask niya lang kung yung pader na naka-cement finish na pwede na ba siyang applyan ng skim coat. Kapag cement finish, merong curing time yan. Kapag ka cement finish, kailangan pong applyan ng panglason. So, lalasunin po siya. Kasi yung rough finish, hindi pa masyadong cure yung loob nun. Tapos, kasabay kasi ng rough plastering, sinesement finish na kagad. Yun kasi yung pinakamaganda, pinakamainam. Ngayon, kailangan siyang lasunin bago mag-apply ng skim coat. Pero ang pinaka-usong-uso na ngayon, mga ginagawa namin, bali kapag ang pader, after mapalitadahan, rough finish lang. Ang kagandahan nun, madali po siyang sisingaw, madali din yung curing time niya. Kaya mga ilang araw, let's say 1 or 2 days, maganda yung panahon, kagaya nito, summer, pwede na kagad mag-apply ng skim coat. Ayan, sana nasagot ko po yung inyong mga katanungan. Hindi ko man nasagot lahat. Sana nakapagbigay po tayo ng idea. So, bali ito, balik trabaho na tayo sa pagbibigay ng update dito sa ating mga ginagawang project. Tara! Okay, dito tayo sa phase 1. Bigyan na tayo ng update dito. Ito yung ginamit na tiles dito sa flooring, sa fence area. Ayan o. Up yan. Okay, ito yung update dito. Bali si Tamtam, tinatanggal niya na po yung mga jealousy rito. Wala na, malinis na. Tapos ito yung ginamit na tiles. May mapapansin nyo, mayroong mga uka kasi may mga clean out tayo dyan na ilalagay. Tapos dito, naka-elevate po yung sa ilalim. Bali itong hulog ng ating kitchen counter, naka-elevate yan, mga 5 cm. Ito yung request ni ma'am. Tapos ito naman, yung para sa cut spacing natin.
Ang ginagawa ni Kuya Richard. Yan. Yan. Meron pa isang pirasong tiles na hindi pa na-install dito dahil sa electrical. Yan, onti na lang yan. Room partition. Yan, kompleto na sana yung wall partition natin. Yan, kompleto na sana to. Kaso nga lang may pahabol si ma'am. Yan na. Bali dito, natapos na kasi. And sinabi ko na lang sa kasama ko kung magagawa ng paraan. Bali, isang outlet. Yan dito, kaya dito banda. Yan, gusto ni ma'am ng isang outlet pa rito. Kami ho kasi, kapag ganito, since may aircon na, kahit hindi na sana kami naglalagay ng outlet pa. Kasi may aircon naman na. Yan, kung sakali maglalagay siya. Pero kung mahuhuli yung aircon, yung kailangan niya talaga ng rito. Ng wall fan. Kung hindi wall fan, pwede naman po yung stand fan. And depende kay client. Sabi ko kay Bilog, kung kayang habulin, sabi naman niya kaya. Kaya okay lang sa atin yan. Yan, masunod natin yung request ni client, diba? Tapos dito, ito yung ginawa nila Bilog. Bali 3/4 na local marine plywood po ito. Yan. So dito, ito na yung nagsilbing taklob nitong ating partition. Gawa ng, ito po kasi ay magiging TV cabinet. Yan, TV cabinet. So tatantarin pa po ito ng screw para matibay. Yan na. Yan na. Hinihintay na lang po rito yung ating demolition sa pader. May konting sinsilin to gawa ng sa niche. 2 layer na niche dito banda. Tapos ito na yung ating ceiling panel. Yan, may exhaust fan na, isang ilaw na lang yan. Tapos may sisinsilin dito sa kanto kasi wala sa eskwela. Tapos installation ng tiles. Yan. Tapos na napakan natin. Tapos ito na ilipat na yung pintuan. Yan, dito yung baling yan eh. Ang purpose nito, andito po kasi yung pinakakama, yung bed box. Siyempre, sa tuwing binubuksan yung pinto, nakatago po yung kama. So, hindi nakikita, di ba? Kaya, ito talaga yung pinaka-baling ng pinto, opening. Tapos, minamasilyahan na lang ni Bilog to. Kapag namasilyahan, pwede na pong pahiran ng primer coat. Then, pwede na natin ipatawag si Master Batang para ikabit yung jalousie. Ayan na. Kornisa. Hindi mailagay yung kornisa rito kasi uunahin po yung mga finishing carpentry dyan. May finishing carpentry tayo dyan at saka dito. May finishing carpentry. Pag yun nailagay na, iikot na yung kornisa. Tapos ito, tatapusin na lang yung tiles dito. Yan, pagka natapos yung tiles dito, pwede na po magpaikot ng kornisa. Dito naman, halos pwede na. Yan, pwede na magpaikot ng kornisa dyan. Alright, ito muna yung update natin dito. Ayan si Kuya Richard magtatabas. Pwede na ka, Kuya. Ayan na. Pag dito sa corner, yung extension tsaka yung pinakadulo, yan, pinapabuhay natin yung kanto niya. Yan, para maganda po siya tingnan dito. Yan o. Para pag na-finish to, maganda yung kalalabasan. Dito, binuo na nila yung hamba natin. Bali yung door jamb dito, gawa po sa tubular. Bali 3/4 by 3/4 yung stopper. 2/3 naman po yung pinakahamba. Yan. Ito naman po yung i-layout nila bukas. Pero syempre kasabay nun yung steel window at saka itong ating hamba. Ayan yung update dito sa first project Athena natin sa phase 6. Wall plaster. So nakakagawa po sila ng door jamb. Dito naman sa second project natin na Athena sa phase 6. Bali dito yung gilid nya puro asinta na lang po ito ng hollow blocks. 150. Yan, isang straight line siya rito. Ganun din sa kabila. Sa kabilang sidewall. Ayan, may bisita sila rito, yung tuta. Dali, dito ka. Oh, dito. Ano ka dyan eh? Dito. Baka malaglag ka dyan sa butas.
Tapos dito nag-asinta na rin sila doon sa dadaanan po ng ating floor drainage sa may gate. Kaya okay na rin to. Yan, nakapag gravel bedding na rin sila rito. Yan na. Yung tambak ng lupa, tapos gravel, tsaka ito yung ating matting. Bali yung distance niyan 60 by 60 gamit tong 10 mm. Yan. Tapos yung asinta ng catch basin, ayan, okay na din. Yan, buhos na lang yan bukas. Buhos. Yeah. Hollow blocks. Nakabang lang tayo dyan kung ilan ang magkukulang. Tapos sa linya naman, meron na tayo linya rito. Ayun na. Ito po ay para sa sa downspout. Tsaka rito may downspout din tayo rito. Ayan. Ang kukonekta na yan dito. Tapos may makikita kayong detres doon sa ilalim po ng dedos. Tsaka yung waterline na yan. Yan, meron na rin po yan linya na nanggaling dito. Tapos ito yung ating pinaka catch basin. Ayan. Dali yung tubo na lang dito, Kuya Boy, no? Yan, magkatabi silang dalawa. Ayan. So ito yung nakita nating detres na pumunta po doon. Yan po yan. Nandito na yan pupunta lahat. Okay na, Kuya. Yan, mag-aabang na lang tayo ng dyan, no? D4. Dito, D4 na nakabaon para sa clean out. Kanya po. Hindi ko na malaglag yung cellphone. Ito mga karaos, nandito na tayo sa bahay. Meron lang tayong konting ano ba yung konti? Applyan po yan ng yung anong tawag doon? Kalimutan ko. Yeah, so ito, balik trabaho to. Ingay.